Kong, tumataginting na. Mag-isip pa rin po tayo. Huwag po natin pag-interesan. Masilaw na kinang ng mga silver ng ating mga amo. Patindi ng patindi ang bulusok ng kasikatan ng silver o argento ngayon. Maging dito sa Pilipinas o sa abroad, marami ang nagkandarapang makachamba. Kahit saan ka tumingin sa social media, usap-usapan ang laki ng bintahan. Kaya naman marami sa ating mga OFW ang talagang naghahanap at nagbabaka sakaling sa pag-asang ito na ang kanilang swerte o jackpot. Marami ang nagkakandarapa sa paghahanap mula sa mga lumang kutsara, barya hanggang sa mga palamuti sa bahay. Marami ang nabubuhayan ng loob dahil sa laki ng palit nito sa pera. Sino ba naman kasi ang hindi matatakam sa ekstra na kita? Sino ba naman ang hindi ma-excite sa pagkakataon makadagdag sa ipon, di ba? Lahat naman tayo gusto umasenso. Kaya na lamang ng isang viral video ng isang sikat na seller kung saan isang OFW mula Hong Kong ang tila pumaldo matapos makapagpadala ng silver dito sa isang seller. So, ito yung mga laman ng mga package nila. So, ito double check natin kung ano ang magiging silver dito. Sterling. Oh, guys, sterling silver. Kapag nilagyan ng acid at nagkulay green, indicate na, ayan, fake. Bukas marami. Yan. Yan, na green. Sign po na hindi silver. Ito isa lang ititest natin. Sunset naman eh. Peke. Peke. Ma'am, ayan. So, itong tatlong nakapasa. From Hong Kong, Wanchai, Hong Kong. Galing pa tong other country. Tumataginting na 97,000 pesos. Grabe. Ayan, madam, ha, may 97,000 ka. Talagang mapapasanaol ka na lang, di ba? Pero tika lang kabayan, kung isa kang OFW, dapat mo ito malaman. Isang OFW ngayon ang naglabas ng matinding babala. Ang paalala niya ay para sa kaligtasan ng bawat OFW saan mang panig ng mundo na huwag magpadala sa silaw ng pilak o argento. Baka ang hinahanap mong silver ay mauwi sa pagka-terminate ng iyong kontrata at pagkasira ng maganda mong record sa inyong mga amo. Imbis na jackpot ay maging mecha ng iyong pangkabuhayan dahil ang bintahan ngayon ay nakikita na sa social media. Mas magiging mapagmatsyag na rin daw ngayon ang mga otoridad at magiging mga kolektor dahil sa mainit na issue ngayon sa silver. O ayun, pumaldo na ba ang lahat? Sa magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po ang ating paghahunting ng mga silver? Ito po ay isang paalala lamang. Kung ito po ay masama ay akin, kung ito po ay hindi masama ay para sa atin. Para po dito sa ating mga kababayang OFW saan man sa mundo na nagsisilver hunting, lalo na po dito sa Italia. Makinig po kayong mabuti. Makinig pong mabuti. Ito po isang payo lamang buhat sa akin. Bilang isa po ako na nagtatrabaho sa auction house o sa art gallery, marami na po akong karanasan. Hindi po ako eksperto pero ito lang po yung nakikita ko na pwede kong may tulong. Huwag po tayo magpapasilaw sa kinang ng silver o ng argento. Huwag po tayo papasilaw sa kumukutip-tap na ginto. Dahil baka po ito ang ating ikapahamak. Ikapahamak natin lalo na sa ating mga trabaho. Makinig pong mabuti. Ang mga silver po na binibenta, kadalasan, lalo na po sa mga kilalang negosyo, yan po madalas ay merong authenticated dokumento o documents. So yan po ay suportado ng gumawa, lalo na po at ang mga gamit ay mga limited edition. So ibig sabihin po, yung mga limited edition ay may mga authenticated po yan. May mga libreto na nagpapatunay na yan po ay nagmula sa kanila. So baka dumating sa punto na hindi na makita ng ating mga amo yung mga silver na kanilang pinaghirapan. Delikado tayo dyan. At lahat po ng iyan, kapag dito po sa aming art gallery napunta, bago po ilabas, lalo na po yung mga nabenta, yan po ay aming ginagawa ng certification na sa katunayan ay yan po ay nabenta buhat dito. So, ibig sabihin po, dokumentado pa rin. So, kaya mag-ingat po. Huwag po natin pag-interesan. Huwag po nating hayaan tayo masilaw, maakit sa kumukutip-tap na kinang ng mga silver o argento ng ating mga amo. Importante pa rin po yung ating trabaho.
Dahil baka po dyan ay tayo mawala ng trabaho. Pero kung ang iniisip natin ay gusto natin ito ipadala sa Pilipinas at doon ibenta, mag-isip pa rin po tayo. Napakaliit ng mundo. Ang social media ay kalat na kalat. Kung makita yan ng amo at malamang yun ay kanya, pwede yang may trace. So ito po isang paalala lamang. Paalaala, hindi po para manakot. Paalaala upang tayo po maging aware. Yes, makisabay po tayo sa trending. Maghanap po tayo. Pero yung po pag-interesa natin, nasa sa inyo po yan. Sabi ko nga po, kung ito po ay masama ay akin. Pero kung ito po ay maganda, ay para sa atin. So ayan po. Dito po sa trabaho ko, sa totoo lang, napakadami po. Dahil nga po ito ay isang auction house ng mga antiko, ng mga painting, at ng kung ano-ano pa. Hindi lang yan. May mga Rolex din dito na 150,000 euro ang halaga. Di ba? Pero hindi ko kaya ipagsaalang-alang ang tiwala nila sa akin. Sayang ang 19 na taon. Sayang ang tagal ng trabaho dito. Bago ko nagawa ang aking pangalan, bago ko nagawa kung saan man ako naroon ngayon, dumaan ako sa napakahabang proseso. Kaya napakahirap sirain ang tiwala ng ating mga amo dahil lamang sa kinang ng mga silver o argento ngayon. Sino ba naman kasi ang hindi matatakam sa ekstra na kita, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, lahat tayo ay gustong makapagbigay ng mas magandang buhay para sa ating pamilya. Ang pangarap na makajackpot ay para sa ating lahat. Pero huwag po nating kalimutan ang paalala ni Kabayan. Ang paalala niya ay para sa kaligtasan ng bawat OFW. Huwag natin isugal ang ating mga working visa at pangmatagalang pangarap para sa panangdaliang kita mula sa silver. Mas mahalaga pa rin ang trabaho kaysa sa anumang piraso ng pilak. Huwag po natin hayaan na ang kinang ng isang pirasong pilak ay maging dahilan ng kahit anong mancha ng inyong mga record sa inyong mga amo. Kaya mag-ingat po tayo mga kababayan. At dahil marami pa rin sa ating mga OFW o baka isa ka sa nagtatanong kung paano ba talaga suriin at malaman kung tunay ang silver, narito ang isang video mula sa isang seller na magbibigay sa inyo ng tamang gabay at kaalaman. Hi mga mare, marami nagtatanong sa atin kung ano ba daw yung mga naka-hallmark sa silver, ano daw yung mga stamp. So, meron nagtanong sa atin dito sa TikTok, Ma'am, pag namamagnet po ba ang silver ay tunay? Unang-una po, hindi po dapat mamagnet ang silver. So, magbibigay ako sa inyo ng tips para sa katulad kong buy and sell ng silver at sa mga bago pa lang mamimili ng silver, bibigyan ko kayo ng idea. So, ito yung ipapakita ko sa inyo. So, ito yung mga iilan sa mga naka-stamp sa mga antigong silver. Yan. Madalas yan. Ito, madalas namin to nakukuha itong may parang tiger na yan. So, kapag merong ganyan yung silver nyo, ay yung mga antigo nyong gamit, sipat-sipatin nyo lang yan dyan, meron yan. Kapag wala, meron yang 920, 900, 800, 850, 925 or sterling. Meron ding Italy na nakaukit. Minsan may nakalagay na 930, 830. So, kapag wala talaga, okay, kikikilin nyo. Kapag nakikil nyo, patakan nyo ng asido, hindi bumula or na-green, possible na silver. Okay? Dapat yan, mamumuti lang. Hindi pwedeng mag-itim, no? Hindi pwedeng mag-itim or na-green. Para naman sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang shop ng seller na ito, matatagpuan po ito sa Binondo, Manila. Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado, 9 AM hanggang 5 PM ng hapon. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.